Maraming salamat. At tayo ay may 4 na mga tagapagsalita. At napakarami din naman natin dito sa loob ng ating silid. Kaya nangangahulugan, marami tayong mga pananaw na ating mailalahad. Tutugunan din naman natin ang mga hamon at mga issue na inilabas ng ating mga tagapagsalita. Meron pong mga papel na blanco kung maaaring isulat ninyo at ibigay natin. Si Miss Eleanor is over here. You can give her the questions, pass it down to where she is. At yun namang gustong magsalita ay tatawag tayo ng unang 3. Bigyan natin ng pagkakataon ng 3 mga tagapakinig natin at sasagot ang ating tagapagsalita at pag may oras pa, meron tayo ulit na kasunod na 3 pa. Sino po ang pangahas sa ating dito na maglulunsad ng unang katanungan? Mapangahas at pangahas? Tama po ba yun? Malakas ang kalooban, malakas ang loob na magtanong sa ating mga tagapagsalita. Bigay lang po ninyo ang inyong pangalan at departamento. Sino po ang nais manguna sa atin? Minumuni-muni po pa ba ninyo at binabalangkas ang inyong katanungan? Habang yan ay nangyayari, sisimulan ko sa pagbasa ng isang tanong na naipasa. Ito ay maaaring sagutin ng ating tagapagsalita sa psikolohiya, but nabanggit din naman na lahat ng 4 na tagapagsalita natin ay kasali ang psikolohiya sa ating pagtungon sa nasyonalismo. Sa psikolohiyang Pilipino, akma ba ang debriefing? If yes, what is the ethical way to do it? So ito siguro ay tanong sa metodo na nabanggit ng mga pamamaraan sa psikolohiyang Pilipino. Bibigay natin ng katanungan kay Professor Pepua at kay Professor De Castro. Debriefing, ano po yan sa Tagalog ang debriefing? Pilipino. Maikling tanong pero napakahaba ng sagot. At pagkatapos ay kailangan din ng kasaysayan. Pero just for the sake of the audience, yung debriefing connected is a popular technique now of it's critical incidents debriefing. It's a technique that is used now to help to give psychological support to victims of disasters, of emergencies, ganyan. So standard practice ngayon, even with the Department of Social Welfare, na magbigay ng critical incidents debriefing. Okay? Having said what it is, ang sagot ko dyan ay mahaba, pero in a nutshell, isa yan sa pinaka-popular na clinical way, pang-klinikang paraan ng pag-approach sa tao. Okay? Ngayon, hindi ko kayo pwedeng sagutin yung mahabang detalye, no? Kung papaano yan. Pero ang sagot ko lang ay, sa aking karanasan, sa 25 years na pagtatrabaho ko sa giyera, sa emergency, sa trauma, sa pang-abuso, sa aking karanasan, at marami ng pagtatalo dito, at ito isa sa major ng pagtatalo, hindi ko siya masyadong sinusuportahan bilang isang pangmasang paraan ng pagbibigay ng pangpsikolohiyang suporta. Ito yung isa sa mga perfect examples ng angat patong. Isang paraang psikolohikal o teknik na psikolohikal na ginagamit sa lahat ng bansa ang disaster risk reduction. Pero nung ginamit dito ay merong mga problema. Hindi ibig sabihin na mali, it's not a question of right or wrong. It's just a question of appropriateness. Siguro, ang gusto kong sabihin, ano ngayon kung hindi pwede ito? Kasi dati, ang pinaka-popular ay counseling. Ang counseling in a nutshell is talk therapy. Magsalita ka ng magsalita. Okay? Sabihin mo lahat ng problema mo, etc. May value ito. Ang problema lang sa kultura natin, lalo na pag victim ka, ayaw mo magsalita. Okay? At saka hindi salita ang pinakamadaling paraan. So, isa yan. So, yung critical incidents debriefing, ganun din yun, no? It's a way of talking and way of finding out what your problems are. So anyway, having said that, ano ang mas angkop na paraan? Yung kasasabi lang ni Dr. Pepua, napakasimple.
pagtatanong-tanong, pakikipagpalagayang loob, sa simula pakapa-kapa, etc. Lahat yan, this is talking from 25 years of experience, na ilapat namin ng walang kaproblema sa anumang sitwasyon, no matter how traumatic the experience is. Anyway, I can go on lecturing, but no, that's it. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Dr. Pupua. Dadagdag ko lang yan kasi dalawang salita yung ngayong nagtuturo ako sa Australia. Lahat ng estudyante ko sa methods, kasi yun ang tinuturo ko eh, lahat sila natututo ng dalawang Tagalog na salita. Pagtatanong-tanong sa kapakapaka. Kasi naipasok ko na. Pero huwag nating mamaliitin ang pagkapakapa. Kasi yung essence nun ay pag haharap kasi isang sitwasyon, counseling man yan or pananaliksik, kapag meron kang may idea ka na kakapain mo, ibig sabihin bubuksan mo isip at puso mo sa anuman na magiging mas angkop sa iyong pananaliksik. Yun yung essence nun. So pag sinabing debriefing man yan, o pag-angkop, o pagtulong, o pagsuporta sa oras ng krisis, o kahit na kung yung debriefing na tinatanong ay may kinalaman sa pananaliksik, then ang sagot dyan ay kakapain mo. Sa karamihang sitwasyon, mahalaga na kapag natapos ang pananaliksik, ay ibabalik mo yan sa pinag-aralan mo, sa komunidad. So, nandoon yung pag-share sa kanila na ito yung natutuhan ko mula sa aking mga pagtatanong-tanong, o kaya kung mag-focus group ka man, o magmasid ka, ito yung natutuhan ko. No? Kasi hindi lang yan indikasyon na marunong ka makipagkapwa, kung hindi, pasasalamat yan. At saka pag scientific rigor pa rin yan. Kasi pag pinasent mo ganyan, then may paglilinaw, may pagkakataon na maglilinaw. Kasi minsan nag-a-analyze ka ng data, tapos sabihin mo, bakit kaya ganito? Ngayon pwede kang mag-speculate, no? Pero mas maganda yung kapag nailahad mo yan at sila na mismo magpaliwanag na, kaya ganyan yan kasi ganito, ganito. Kaya hindi ganito kapopular yan dito kasi ganito, ganito. No? So, kung yun ang ibig nyo sabihin ng debriefing sa tanong na yon, then hindi rin debriefing ang tatawagin natin dyan, kung hindi, kung ano yung mga obligasyon natin bilang tao, bilang kapwa-tao. No? Na ang pagturing natin sa ating mga kalahok ay hindi lamang behikulo ng pagkuha ng kaalaman, kung hindi, meron ding kailangang pagrespeto na ibibigay ulit sa kanila. Makapaghanda na po ba kayo ng katanungan? Yes, pakibigay lang po. Pangalan at departamento, kurso. Paano ko explain to, sir? Oo nga, dati ako ayoko yatang sabihin ko sa ako ngayon. Okay. Pero dati ako nasa kolehiyo ng komunikasyon. Ngayon, sige sabihin ko na. Nasa Canada ako, nag-take ako ng PhD. Gumagamit ako ng Psikologyang Filipino methods ngayon. So ang aking saliksik ay tungkol sa cultural identity on Facebook. Ang aking mga participants ay mga Pilipinong nakatira sa Edmonton, sa Canada. Pag sinasabi ko, galing ako ng UP ganito din ako magsalita. So, pag ginagamit ko yung wikang Filipino, imbis na Tagalog, parati ako natatanong kasi hindi sila galing UP. Hindi nila anong pagkakaiba ng Tagalog sa Filipino? Kasi nga, ilan ba ang lingwahe ng Pilipinas? It's over 100. So gusto ko lang malaman, hindi ito criticism, pero gusto ko rin ng tulong kung paano ko i-explain sa kanila. Kung saan nanggagaling yung konsepto ng wikang Pilipino at nasa na siya ngayon. Kasi nung time na umalis ako ng UP, dinidevelop. Nasa na siya ngayon? Na-develop na ba natin? Naipasok na ba natin yung more than 100 languages na yun? Or still contentious siya? So, ilalapat natin ang katanungan kay Neil at kay Dr. Velasco. Dapat ang linguist, pero meron kasi sinasabi ko na ito sa klase.
Una, tignan natin yung historical developments. Kadalasan ng political developments yun. 1937, nagkaroon ng Institute of National Language ng Tagalog, yung ginawang batayan ng pambansang wika. The 1950s, ang sabi ng mga very senior colleagues ko, sa kanilang report card daw, nakalagay doon, national language. Yun yung tawag doon sa language, yung tinuturo. Hindi pa, then, panahon ni Marcos, sa pagkakalam ko, Pilipino na. Then batay sa 1987 Constitution, I think nakasulat doon, Filipino is the evolving national language based on existing languages and dialects. So, sa pagkakaalam ko, batay sa pag-usap ko sa mga taga-Department of Linguistics, pinaka-batayan na pagkakaiba ay ang alpabeto. Halimbawa, yung abacada na Balarila pa ni Lope Casantos, bias yun sa Tagalog, Waray, Cebuano, yung mga dominanting mga ethnic communities. Pero halimbawa, Batanes, Ibatan, yung V, Ifugao, F, wala yan sa grammar ng Tagalog. So, kumuha sila ng mga letra, nagbuo sila, mas marami ngayon letra sa alpabetong Filipino. So, I think isa yun sa pinakamalinaw na pagkakaiba. Oo. Then, pangalawa, I think, meron din mga salitang Tagalog na hindi talaga bahagi ng mainstream na, yung tinatawag natin lingua franca. Halimbawa, yung lingwahe sa entertainment industry. Like, kadalasan halimbawa ko, sino bang mga nag-uurong ba sa Quezon Province? Naghuhugas ng pinggan? Sino bang taga Quezon Province? Nag-uurong, sir, di ba? Pero hindi maintindihan yan, halimbawa, ng mga taga Mindanao. Pero pag gagamitin mo yung naghuhugas ng pinggan, pumasok na siya sa mainstream na kolektibong kamalayan, Filipino yun. Then humihiram ng mga salita, galing, may ambagan, humihiram ng salita galing sa iba't ibang lengguwahe, dialekto. Sa katunayan nga, nakakalimutan ng lahat, yung katarungan, yung tarong doon, Bisaya yun na termino, tuwid. Pero ginagamit na sa Tagalog. Maraming termino. Halimbawa, sa tabloid, ginagamit yung kawatan. So, Cebuano term yun, kawatan, magdanakaw. Pero, kung tabloid language siya, pwede rin gamitin na mainstream. Kasi marami rin tayong mga, halimbawa, sword speak, gay lingo, yung jowa. Tandaan ko noong 1980s, parang nung time na lumalaki kami, parang ano ba yung lingwahe na yan? Mga airpat, mga street language, hindi siya tinatanggap eh. Pero ngayon, pag titingin ka sa mga sitcoms, yung terminong jowa, na gay lingo, nagiging mainstream. Kasi yung babae nagsasabi, hetero relationship. Yung jowa ko nandyan. Pero lalaki. Akala ko yung jowa, bading at yung partner niya. So, nagiging mainstream din, maging yung nasa peripheral languages. So pag na-mainstream na, bahagi na siya ng kolektibong kamalayan sa wika, so nagiging Filipino siya. Pero tingin ko pinaka-basic yung alpabeto, mas marami pang idadagdag ang dating head ng Komisyon ng Wikang Filipino. Si Professor Nolasco, if ba Filipino, wikang Filipino, ano po ba ang magagamit namin mas maayos na pananalita? Professor Nolasco? Yung maganda yung yung binanggit ni Neil about dun sa kasaysayan, ang pwede ko lang ang short answer may long answer, pero yung short answer, yung wikang Tagalog, wika sa Katagalugan, pero yung wikang yon ay naging pambansa na. Dahil naging pambansa na, hindi natin pwedeng tawagin na wikang Tagalog lang. Kung hindi, kailangan gumamit tayo ng isa pang termino. Ang na-invento noon is wikang Pilipino. Pero hindi masyadong nag-succeed yun, yung wikang Pilipino. Kasi yung uri ng pagpapalaganap, naging masyadong Tagalog-centric. Okay? Ngayon, ang sinusubukan natin na gamitin yung wikang Filipino para kumatawan sa wika na ginagamit ng iba't ibang mga grupo sa Pilipinas para makipagtalastasan sa isa't isa. Okay? So, ang tawag natin doon, Filipino. Okay? At ang isang pagpapatibay na ginawa dyan, yung paggamit mismo ng saligang batas
sa pagsabi na ang wikang pambansa ay wikang Filipino. Okay? Pero may mga kumukontra dyan, ano? Dahil sasabihin nila na yung wikang Filipino at saka wikang Tagalog, iisa lang yan. Okay? Pag binanggit natin yung ay, mahaba na rin, ano? Sige na. Yung wikang Tagalog kasi at saka wikang Filipino, yung gramatika niya pareho. Okay? Ang isang batayan para sabihin na yung isang speech variety ay magkahiwalay na wika ay kung nagkakaintindihan. Okay? So, pag ang isang nagsasalita ng Tagalog at saka isang nagsasalita ng sinasabing Filipino, nagkakaintindihan sila, di ibig sabihin nun, they speak the same language. So, pareho yun. No? So, makatwid, mas sociolinguistic ang paliwanag dun sa maring psycholinguistic. Yun naman yung paliwanag dun sa sociolinguistic side. Pero ang gusto kong para maikse, no? Para ipaliwanag na ang gramatikang Tagalog ay meron din gramatikang Pilipino, okay, or Filipino, no? Hindi pwedeng sabihin na yung gramatika na tinutukoy natin sa na meron ang Tagalog ay Tagalog lang. Okay? Ang isang paliwanag diyan is halimbawa yung paghalik, ano, yung paghalik. Yung English, ang importante sa kanila is yung notion natin ng subject, okay? So halimbawa, I kissed her. Yung I is the subject, okay? And her is the object, okay? Importante sa English yung the subject, okay? Pero sa mga wika sa Pilipinas, dapat linawin mo kung anong klaseng paghalik, okay? Ang tawag ko nga ron is the modality of the kissing event, no? Technical yun. Kaya pag sinabi mong humalik ako sa kanya at saka hinalikan ko siya, magkaiba yun, no? Pag ang paghalik ay ginawang sa paraan na paggalang, then angkop na sabihin na humalik. Okay? Pag may amorous intent, okay, sasabihin mo halikan. Okay? Pero halimbawa walang patumanggang paghalik, no? Sinasabi mo manghalik. Okay? So yung ganitong katangian, makikita natin yan hindi lang sa Tagalog, kung hindi sa lahat ng mga wika sa Pilipinas. No? Kailangan linawin mo kung anong klaseng yung paraan, no? Yung paraan ng activity. Sa English, very bland, no? I kissed her. Pero anong ibig sabihin nun? Ano ba, out of respect ba? O yung... So, importante sa kanila yung the doer and the receiver. Pero sa atin, mas lilinawin ngayon natin yan. No? Yun ang dahilan kung bakit sinasabi natin. Pag sinabi natin yung ideya ng Filipino or Pilipino, hindi lang ito tumutukoy sa isang grupo, kung hindi matatagpuan natin yung mga katangian natin yan. We're not only talking here of yung mga termino, yung mga terms, no? Kung hindi, kung paano kaya psycholinguistic, no? Kailangan malaman natin kung paano mag-isip yung mga Pinoy, no? Ang problema lang, pag tinuturo yung wikang Filipino, puro kababawan, no? Yung makikita natin sa kaya pagdating dun sa UP, lahat ng mga natutuhan ng mga estudyante dun sa yung itinatakwil naman natin, no? Yun yung malungkot. Kaya nga dapat magsimula tayo dun sa simula, no? Sa grade 1 pa lang, tinuturo na natin yung tamang pagtuturo, no? Na kumakatawan kung paano tayo mag-isip, hindi kung paano mag-isip yung mga
yung Ingles o sa iba pang ano. Ewan ko kung nakatulong. So, hindi ba nga paglilinaw? Pangatlong magtatanong sa ating unang hanay ng mga interesadong magpalawak ng kasagutan. Yes, continue please. Sana madaling sagutin. Oo, hindi. Kasi nabanggit ni Neil kanina na evolving language siya, kung ano yung ginagamit ng mga Pilipino sa panahon ngayon. Isa sa napansin ko sa Facebook na kadalasan nakikita natin din sa text language, yung pinapalitan yung spelling ng word na English. Kunyari, cute. Imbis na cute, C-U-T-E, ginagawang K-Y-U-T. Yun ba kasama din sa Pilipino? Hindi, kasi ginagawa ng parte ng... Yung wikang Filipino ay sumasaklaw sa lahat ng oral at saka writing practices ng mga Pilipino. So makatwid kasama yun. So hindi dapat. Pero ang tanong dyan, gagamitin mo ba yan dun sa classroom? Hindi mo gagamitin yun, no? So makatwid, ang dapat ituro rin natin sa mga estudyante kung kailan angkop gamitin yung ganong klaseng mga kuwan. Ang madalas kong sabihin niyan yung tatlo. Halimbawa si Teodora Alonso. No? Si Teodora Alonso ang ina ni Rizal. Pero si Teodora Alonso ang ermat ni Rizal. At saka si Teodora Alonso ang mami ni Rizal. Okay? Lahat yan tama. Pero iba-ibang kausap, iba-ibang wika. So yung mami ni Rizal, pwede siguro dun sa mga middle class at saka nagmamami-mami, no? Pero yung ina ni Rizal, mas yun, sa mga klase ng kasaysayan, no, pwede yun, no, yung ina ni Rizal. Pero yung ermat ni Rizal, Ilinaw ko lang. May angkop na sitwasyon ng paggamit ng ating wika. Professor Lee. Evolving nga siya, nasa Constitution. Yun mismo talaga yung paglilinaw kung ano yung Filipino. Yan, nasa teksto ng Constitution. So, meron po tayong tatlong nauna na tagapagtanong. Pwede pa po tayo ng tatlo pa ulit sa susunod na 15 minutos. Meron pa po bang nice magtanong? Ano paglilinaw? Professor Asurin. Ewan ko kung dapat ito ay ipapatubog kay Salazar mismo, no? Sasabihin ko sa Since you are the one explaining to us yung pantayong pananaw, nasabi mo, ang sabi ko doon ay pantasyang pananaw. Ang tanong ko lang ay, merong ilang profesor sa kasaysayan, meron ka na bang napili na libro or mga essays lang ba, no? Mga salaysay na pwede mong i-recommend sa mga estudyante na walang pakialam sa mga perspektibo muna na sulat ng mga miyembro ng kulto ng pantasyang pananaw. Meron ka bang napiling i-recommend sa kanila reflective of the nation or inspired by nationalism na nasulat na sa katagalan ng kasaysayan ng patitayong pananaw? Okay, sir. Sir, napag-usapan nga namin yan kagabi. Okay, meron ng nagsimula bilang balangkas, then nagsusulat siya ng kasaysayan ng Kapilipinuhan. So, binago niya yung balangkas na ginamit ng History Department way back 92. Then, nagsusulat siya para doon. Okay. So, tingin ko merong mga pagtatangka. Meron, sir. Okay. Sir, ito ilinaw ko kasi yung ginamit ng kulto, no? Okay. Ganto ka kulto. Katawa ako. Okay. Hindi. Sir, sobrang nuance yung identification ng mga tao sa pantayo. Then, maging sa dynamics ng History Department, yung mga dating buong grupo, may mga debate na rin sa loob at iba na rin yung pagpapahalaga dun sa pantayong pananaw. At maging si Dr. Salazar ay sobra siyang grounded sa mga pagbabago at posisyon ng mga tao.
at kung anong tingin sa kanya. Okay, so hindi lang, kasi dati may mga tao talagang bumabati ko sa kanya mula sa labas talaga. Okay, mula sa labas ng departamento. Ngayon, mula sa loob. So I think naging sobra na siyang complex yung pagtingin sa pantayong pananaw. In fact, natawa ako noon kasi nga sabi niya, ikaw Neil, ano ka, proponent ka ng pantayong pananaw? Nung lahat na nagsulat ng wikang Filipino, may ganong paglalamp na pantay. Maraming reservations yung mga colleagues para pagdating dyan. Pero remember, my question, you're not answering my question. Ang question ko ay, meron ka na bang napili na nasulat ng mga miyembro ng pantayong pananaw na pwede mong i-endorse sa mga tao dito na itong mapipili mo ay reflective of the nation, Okay. or the national interest, Okay. or the national the nation as perspective. Okay, Meron sir. ka na bang napili na nasulat? Okay. Sir, tingin ko yung ginawang publikasyon ng Adika ng Pilipinas na Kasaysayang Bayan na pinamumugutan ni Professor Ferdinand Llanes. Pero of course, tingin ko pagtatangkayon kung anong tingin natin sa bayan bilang isang unit na analysis, pag-unawa ng bansa. Hindi naman Oo. yung pananaw yun eh. Dalawa nga ang essay ko dun eh. Sir, dilinaw ko rin ito kagabi. Sabi, sir, yung bang mga nagsusulat pero critical sa'yo sa wikang Filipino ay bahagi pa ba sila ng pantayong pananaw? Ang sagot niya, sir, yes. Ang importante sa akin, gumagamit ng wikang Filipino at bahagi ng talastasan ng bayan. So, hindi na daw niya kung critical sa kanya o hindi. Doon sa Kasaysayang Bayan, may mga ilang individual na critical sa kanya noon, pero tinitignan pa rin niya pagsulong yun kasi sinusulong ang interes ng kasaysayang Pilipino gamit ang wikang Pilipino. Sir, komplikado yun. Alam mong mahabang debate. So, yan ang una sa tatlo na pangalawang hanay. Kaya may pagkakataon ng dalawa pa. Yes, please. About language po, I know, I just read, hindi ko na maalala kung saan ko nabasa, pero nagkaroon po ng debate about Filipino being the national language. Ay, hindi ba nagagalit yung mga taga-Bisaya or mga ibang mga languages here in the Philippines na Filipino ang napiling national language na di ba sila nagagalit? I remember that there was a debate in Cebu about it. Is there a debate? Or what about the other language? Parang bakit Filipino ang napili na? Bakit Tagalog? Sorry, bakit Tagalog? Bakit Tagalog ang pinagbasihan na wikang Pilipino at ngayon ngay pinapaliwanag na wikang Filipino? Sa ating profesor, Hindi, gusto kong maalala yung sinulat ni Ber at saka ni Beth, no? Na yung pagiging wikang pambansa pagkakaroon ng wikang pambansa, hindi dahil sa nilegislate yan. Ako ganun yung tingin ko. No? Ang pinag-uusapan dito, actual bang ginagamit yung wikang pambansa na mga tao, mga Pilipino, para makapag-communicate dun sa isa't isa. Ngayon, ang dami mong ebidensya ng maski saan ka pumunta sa Pilipinas, may makakausap kang tao na nagsasalita ng wikang pambansa. Okay? At yun yung sa akin yung wikang pambansa. Sa makatwid, long before na pinagtibay ng Constitution o ng Constitution ni McCoy, yung Filipino, meron ng wika na ginagamit yung mga tao para makipag-usap dun sa isa't isa. At yun yung tinutukoy kong wikang pambansa. So, kahit ako yung pinuno ng Komisyon sa Wikang Pilipino noon, dapat laging linawin na after the fact lang yung pagpapatibay at saka label ang binibigay. No? So, ang pinakamahusay na nangyari dun sa Filipino, hindi yung pagpapatibay sa kanya, kung hindi yung aktual na paggamit sa kanya sa pakikipagtalastasan. No? So, yung debate na yon, no, is not, hindi sa akin importante. Ikalawa, sa patakarang pangwika na isinusulong ng departamento,
at saka ng palagay ko maraming mga stakeholders, no? Lahat ng wika ay importante, no? So yung mother tongue based multilingual education, hindi lang pro-Filipino yan or pro-English yan, no? Ang tinututulan namin ay yung isang wika lang, no? The idea na dapat may isang wika lang na pwedeng gamitin. Yung Pilipino na isang wika lang yung alam, selected for extinction yon, no? Kailangan niya matutuhan yung lahat, yung kanyang wikang sarili, tsaka yung wikang pambansa, at tsaka pati yung English, no? Hindi kami anti-English. Kami ay anti-English only, okay? Hindi kami anti-Filipino kung hindi anti-Filipino only. So nag-iba na yung daigdig eh. Hindi na pwedeng hindi monolingual yung yung daigdig. There are 200 nation states. 200 yun. Pero lahat ng mga nation states na yan, no, hindi lang iisa yung wika. At yun yung gusto nating mangyari din sa lalong-lalo na dito sa UP. Si Professor Licastro. Actually, malaki ang papel ng psycholinguistics sa paliwanag kasi hindi mo lang pwedeng i-debate siya in terms of the grammar and the structure of the language. At maski na sa dami o dalas, no, ng paggamit. Ibig sabihin, ang wika kasi ay salamin ng kultura. Tapos, sa psychology, nasa 3 dimensions yan: cognition, affect, tsaka behavior, di ba? Malaking bagay yung katangian ng yung koneksyon ng wika at tsaka ng pag-iisip. Wika at damdamin, wika at kilos, ugali, asal, at gawi. Okay, anyways, psychology of language. Point lang dito ay, siguro yung question eh, hindi ba nagagalit yung iba, no? Pero ang point eh, nagagalit ba talaga? Tsaka pakialam ko kung magalit siya. So, dalawang sagot yun, ano? Nagagalit nga ba? O, kasi gusto ko ipakita rito yung dynamics ng English. Kung bakit nagagalit. Kung nagagalit nga talaga. Nag-aaway-away tayo sa wika sa iba-ibang rehiyon na magkakamag-anak naman. We are in the same mother-parent stock of languages, Austro-Maleo-Polynesian languages. Okay, marami yan, pero magkakamag-anak. Pero hindi tayo masyadong nag-aaway o tanggap na tanggap natin na minandate ang English bilang medium of instruction. Halimbawa sa Cebu, I would rather speak English than, hindi ako marunong mag-Tagalog. Ek na lang nila yan. Sorry ha, I'm a little bit emotional about this also. Because language is a very emotional thing, di ba? So, hindi magsasalita ng Tagalog, pero i-Englishin na lang niya. Doon tataas ang kilay ko. Okay? Kasi bakit? Walang appreciation sa koneksyon ng wika sa pamayanan, wika sa kultura, wika sa kaisipan, wika sa damdamin. Yung galit, very superficial. Okay? Ngayon, proof. Ano ba namin sinulat to ni Dr. Enriquez? Neo-colonial politics and the language struggle in the Philippines. Nag-aaway na kami noong pa. Okay? Pero what's interesting about this is, pumasok na rin lang tayo kay Dr. Salazar. Naku, alam niyo na lahat ng away nung araw. Si Dr. Salazar, galit na galit siya kay Dr. Enriquez. Kasi si Dr. Enriquez, nagsusulat sa Ingles, hindi lang sa Pilipino. Okay? Kasi ang pananaw ni Dr. Enriquez, hindi mo kailangan purong Pilipino lang. Okay? Ang isa pang puna ay pinaglalaban namin ng wikang Pilipino, hindi naman talaga kami nag-aral ng Pilipino. Sa totoo lang, amin ko sa inyo, hindi required course ang Pilipino nung nag-aaral kami. Ang elective ko lahat, English. I was very good in English, if I may say so. So, si Dr. Enriquez, para patunayan niya, ang master's thesis niya, nag-master's thesis siya sa Pilipino, at ginamit niyang halimbawa
ng evolution, ng pag-evolve ng wikang Pilipino sa larangan ng psikolohiya ay yung pag-angat at pag-unlad at pag-develop ng disiplinang psikolohiya sa paggamit ng wikang Pilipino. We are one of the disciplines which is a living proof that that pag ginamit mo ang wika mo, makikilala ka, makikilala mo pagkatao mo. Ngayon yung pag-aaway sa rehiyon, pag-aaway na lang yan ng mga magkakapatid na nagmamahalan. Okay? So, let's not pit Tagalog versus Cebuano or Cebuano versus Ilocano. We are from the same mother-parent stock. Nagkakaintindihan tayo maski papano. Huwag nating lagyan ng napakalalim na demarcation line, samantalang inayakap natin yung Ingles na parang itong ating salvation, samantalang itong ating damnation. Anyway, I'm becoming very, very emotional. So, last na po ba yun sa pagtugon ng ating mga tagapagsalita? Okay.